Let us open our Bible on Psalms 12, verse 28. Proverbs wala. Proverbs 12:28. Praise the Lord. In the way of the righteous is life, and in the pathway thereof there is no death. All right. So, bakit kaya sinabi na there is no death sa daan ng mga matuwid? Ay ano pala yung nangyayari sa mga matuwid na nakasulat sa Bible? They were dead, most of them, except kay Enoch, except kay Elijah. So, lagi nating naririnig sa kanyang mga banal na salita na ang kamatayan sa physical, this is not real death in the eyes of God. But since we need to die and we need to transform from corruptible to incorruptible, we need to die. Papalitan lang ng Diyos yung ating katawan. Because no flesh and blood will inherit the kingdom of God. No corruptible will inherit incorruptible. No corruption will inherit incorruption. Yung pangako ng ating Panginoong Diyos about incorruption in the kingdom of God. Hindi tayo makakarating doon except we are being transformed. So dinadaan niya ng Diyos sa dalawa, death or rapture. What is rapture? Rapture, transforming someone in a twinkling of an eye from corruptible body to incorruptible body. What is physical death? Physical death, this is the termination of your physical existence, and yet the spirit will never go together with the physical but will return unto God who gave it so that He shall be judged, para siya hatulan. Kaya, meron tayong tinatawag na eternal destiny. So, importante na itong righteousness na ating natamo sa ating buhay through our Lord Jesus Christ by the Word of God ay atin itong ma-retain. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. He that shall endure unto the end, this same shall be saved. Paano yan kung tayo pala ay manatili sa ating kasalanan, manatili sa ating kasamaan, manatili sa ating kalikuan? Ano pala ang mangyayari sa atin? If ever, hindi tayo magbago, if ever, tayuan natin ang ating kasamaan at ayaw nating maniwala, ayaw nating tumanggap sa katuwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos. Ano pala ang posibleng mangyayari sa atin? Basahin natin ang Proverbs 14:32. Praise the Lord. The wicked is driven away in his wickedness, but the righteous has hope in his death. Yes. The wicked is driven away in his wickedness. Driven away, as what happened to Lucifer, as what happened to all angels who did rebel against God. They were wicked. They were driven away from their original habitation. Adam and Eve, dahil sa kanilang wickedness, instead, doon sila makinig sa kanilang Creator, doon sila nakinig sa serpente, the old serpent, the dragon, Satan, which is called the devil, which is Lucifer. Doon sila nakinig. So wickedness, doon sila sumabay sa wicked one. They were driven away from the paradise. Kaya, ganun ang mangyayari. Darating din ang panahon. Matitikman ng lahat ng wicked na ayaw maniwala sa Diyos, ayaw makinig, ayaw sumunod. They will remain in their wickedness, then they will be driven away in the presence of God. Kaya mapalad yung may pagkakataon na binigay ng Diyos na ito ay kanilang sinamantala or they grab that opportunity, hindi na nila
pinakawalan sa kanilang mga kamay. Mapalad pag nakasumpong ka sa Panginoon, nakasumpong ka sa kaligtasan, nakasumpong ka sa buhay na gusto ng Diyos na ipamumuhay natin. Anong sinabi dyan sa Proverbs 8:35? Praise the Lord. For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favor of the Lord. Yes. Sino man ang makakasumpong sa akin, sabi ng Panginoon, makakasumpong ng buhay at makakasumpong ng favor ng Panginoon. Kaya sa buhay natin, let us therefore be steadfast, unmovable sa ating nasumpungan na walang iba ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga commandments, ang kanyang mga statutes. Ito ang maghahatid sa atin sa katuwiran ng Diyos. Kaya itong mga verses na lumabas about righteous people, how could you become righteous? Kaya nga sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greeks. For therein the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So kung meron kang pananampalataya sa Diyos, kahit hindi mo nakita ang Diyos, pero nabasa mo at narinig mo ang kanyang gospel, ang kanyang ebanghelyo, mamumuhay ka sa pananampalataya, gawin mo, sundin mo yan by faith. Dahil dyan nahahayag ang katuwiran ng Diyos para maging matuwid ka na tao so that you will become righteous person. And remember that if you are righteous in the eyes of God, sigurado yan, there is no death in your way. In your death, physical death, there is hope. Kasi you will be resurrected unto life everlasting. If you are still alive at the coming of Jesus Christ, there is hope. You will be changed in a twinkling of an eye. God will cut you up. Kukunin ka ng ating Panginoong Diyos. Only righteous has the privilege of these things. What kind of righteousness? Anong klaseng righteousness? God's righteousness. Kaya nga sinasabi diyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Not our righteousness, but His righteousness. Kaya ganun po ka-importante. So itong ating mga paglilabor, sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos, hahantong ito sa ating kaligtasan. Basahin natin yan. Proverbs 10 verse 16. Praise the Lord. The labor of the righteous tendeth to life, but the fruit of the wicked to sin. Yes. The labor of the righteous tendeth to life, the fruit of the wicked to sin. See? Kaya sa buhay natin, let us labor. For the Lord, let us labor. For the gospel sake, let us labor, which is not that perisheth, but that endureth unto life everlasting. Yan yung sinabi ni Lord Jesus, labor not that for the meat which perisheth, but labor for the meat which will not perish, but endureth forever. Ito na yung pagpakinig, pagbasa, paggawa ng kanyang banal na salita. Dahil yan lang yung pamamaraan, tayo ay maging righteous. So, therefore, pag lumakad tayo sa kanyang righteousness or sa kanyang statutes or commandments, and we deal with this truthfully, anong mangyayari? Basa Ezekiel 18 verse 9. Praise the Lord. Has walked in my statutes and has kept my judgments to deal truly. He is just, he shall surely live, says the Lord God. Yan. Oh. Sigurado yan. Di ka mapapahamak. Walang kapahamakan sa iyo. Hot walk
in my statutes, past tense, and hath kept my judgments, past tense din, to deal truly. He is just, he shall surely live, saith the Lord God. Bakit? Meron palang coming na judgment? Yes, there is coming judgment. That is between life and death. Life for those who are righteous, death for those who are wicked. Kaya maghanda na po tayo. Alam niyo po, there was a dream which shared to us by Pastor Manny Manlulu, and this dream was dreamed by his daughter. At gusto ko lang basahin ito para ang lahat ay magkaroon ng awareness. Ito po yung panaginip, January 10, 2022, bago lang, 2 days ago. Ang anak niya na si Esther Hope, 10 years old pa lang ito. At ang kanyang vision ay ganito. Nakita ko na nangangaral si Pastor Manny, overnight prayer, mga dakong alas 12 ng madaling araw. Sa aking palagay, iyong ang huling overnight prayer nating gagampanan. Pinakalas na yan na yun ang nakita niya. Pagkatapos ay nakita ko na lahat ay abala sa mga gawaing makasanglibutan, gaya ng pagbibidyo TikTok, ML, at marami pang iba. Meaning to say, pinakita sa kanya yung scenery ng mga taong masanglibutan, abala sa kanilang mga bisyo, abala sa kanilang mga pleasures of this world. At pagkatapos ay kumidlat at kumulog ng malakas at tinamaan yung mga gumagawa ng mga gawang makamundo at biglang gumulo ang paligid. Hindi ko maunawaan ang nangyari. Napatigil si Pastor Manny na nagpipreach at tayong lahat ay nagsilipad at umangat. Meaning to say, this is already the scenery of rapture. Kasi umangat ka lumipad ka At may nakita akong hagdanang makinang na gintong dalisay na yaoy lumitaw sa tapat ng sambahan, at ang hangganan noon ay may pintuang makinang na gintong dalisay. May isang lalaking parang anghel sa may hagdanan na nagpapatunog ng trumpeta, na sa tabi niya ay may anghel din na wari magdirigmang anghel. Sa pintuan sa gawing dulo ng hagdan ay may dalawang anghel din na nakatayo. Ang isa'y may hawak na panulat na ginto at isinulat niya yung mga pumapasok sa pinto. At ang isang anghel ay siya namang umaalalay sa mga pumapasok na ikinukumpas ang kamay na pumasok. Maraming taong makasanglibutang gustong tumapak sa hagdan, ngunit sa tuwing tangkaing tatapak sa hagdan ay tumatalsik sila. Tuloy-tuloy ang ating paglalakbay patungo sa pintuang makinang na iyon, ngunit tayo'y di napapagod sa paglalakad. Nagsasabi ang mga pastor na purihin ang Panginoon at hallelujah. Nakita ko si Pastor Chito kasama ang kanyang asawa at mga anak, si Pastor Tommy, asawa at mga anak, at si Pastor Manny, asawa at mga anak. Mga ibang taga Holy Place na hindi ko makilala, yung iba sa dami, at tayo'y humantong sa gintong pintuan. Pagkabukas ng pintuan ay pagpasok natin ay nagsara ang gintong hagdanan at pintuan.
May nakita akong mahabang lamesa sa dulang na punong-puno ng pagkaing masasarap at di mauubos-ubos sa dami. At may nakita akong isang makinang na luklukan at ang nakaupo ay nagsabi, "Welcome to my heaven. I'm proud of you all." At ipinakita ng nakaupo sa luklukan ang langit at dagat ng apoy na nagliliyab. May nakita akong parang dagat na punong-puno ng mga magagandang bulaklak na may iba't ibang kulay na panghardin na ipinakita niya sa ating lahat. May nakita akong 3 malalaking aklat na kumikinang din at ipinakita rin sa akin na nakasulat sa aklat ang lahat ng mga gawa ng tao nung hindi pa siya bumabalik. At umiyak siya na nakaupo sa luklukan. Nakita ko na ang mga matatandang lalaki at babae ay naging mga dalaga at binata, at ang mga bata ay naging gayon din. So wala nang matanda doon. Praise the Lord. Yun na yung we will not grow old. Nakiya kong iniikutan ng mga bata si Lord Jesus. Nakita ko, iniikutan ng mga bata si Lord Jesus Christ. At napakasaya ni Lord Jesus Christ sa ginawa nila. At nagsalita si Lord Jesus at nagsabi sa akin, "Ganito anak kong Esther ang ginawa nila sa akin na aking ikinagagalak magpakailan paman." Amen. Purihin ang Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. So, malapit na babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya hawakan natin ng mahigpit ang righteousness na ito, sapagkat tiyak mangyayari walang kamatayan na ating patutunguhan, kundi kaligtasan o buhay na walang hanggan. Importante kasi sa buhay natin ang present na ating kalagayan at end ng ating buhay. Present and end, yan ang importante. Praise the Lord. Basahin natin. Ezekiel 18:20 hanggang 24. Praise the Lord. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall not be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. But the wicked will turn from all his sins. But if the wicked will turn from all his sins that he had committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him. In his righteousness that he hath done, he shall live. Have I any pleasure at all that the wicked should die, saith the Lord God, and not that he should return from his ways and live? But when the righteous turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and thus according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned. In his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die. See, that is the importance of the present and the end of our lives. Ganon ka-importante. Presently, if you are doing what is right and good in the eyes of God, at biglang bumalik si Lord Jesus Christ, kahit ano pang nagawa mong kasalanan previous na pinagsisihan mo na hindi mo na ginawa, you will never be judged according to your previous wickedness, but you will be judged to your present righteousness. You will be saved, you will live. Vice versa, ganon din sa mga righteous na bumaliktad,
Bumalik sila sa kasalanan. Ginawa nila yung mga gawa ng mga taong makamundo, taong makasalanan, taong masasama. At doon sila nadatnan yung mga righteousness na ginawa nila sa Panginoon sa mga naunang panahon. Hindi na yun marirecognize ng Diyos. Kung saan sila nadatnan sa pagkamatay nila o kaya pagbalik ni Jesus Christ, doon sila hahatulan sa kanilang kasamaan. Kaya tayo, ingatan natin ang ating present. See to it, huwag ka nang bumalik sa kasalanan. Ingatan natin ang ating end. Hindi man natin alam kailan yan. So, what is therefore the conclusion? Be thou faithful unto death. Yan na lang ang paraan natin. He that shall endure unto the end, the same shall be saved. Kaya ganun po ka-importante. Kasi presently, kung sa present ngayon, naghahari pa rin yung kasalanan sa buhay mo, you will die in your sin. Mamamatay ka talaga sa kasalanan mo. Basahin natin yan. Romans 5:21. Praise the Lord. That as sin has reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Yan. Kung ang kasalanan ay naghahari papuntang kamatayan, ganon din ang biyaya naghahari sa pamagitan ng katuwiran doon sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Lord Jesus Christ na ating Panginoon. So, ibig sabihin yan, kung ang kasalanan ngayon naghahari sa buhay mo, ayaw mong umalis, hahantong ka sa kamatayan ng iyong kaluluwa. Hindi ka madala sa rapture, hindi ka makasali sa first resurrection, at makasama ka sa mga wicked na tatanggap. Yung pinakita sa panaginip, maraming mga taong mag-akyat doon sa hagdanan, tumatalsik sila. They are not permitted, they are not worthy, they are not yung tinatawag na deserving. Tumatalsik, wala silang karapatan. Kaya kamatayan ang maangkin nila. Ay saan ka papupunta? Yun lang yung daan ng papuntang kaharian ng Diyos. Kaya, ganun po. So, therefore, anong klaseng buhay ang magiging buhay natin kung gusto nating makapasok sa kaharian ng Diyos? Basa, Romans 6:22 hanggang 23. Praise the Lord. But now, being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yan. Bilang napalaya na tayo sa kasalanan o hindi na tayo manggagawa ng kasalanan, naging mga alipin tayo ng Diyos. At yung bunga, yung gawa sa kabanalan, yun. Huwag kang mag-expect na papunta ka sa kaharian ng Diyos. Yung ipinakita sa panaginip, abalang-abala ka sa video okay, abalang-abala ka sa ML, yung laro dyan sa computer, abalang-abala ka sa disco. Sino pinupuri mo dyan sa video okay? Yung mga taong masanglibutan. Sinong makinabang dyan sa ML mo, yung patayan na yan na kung ano na yung mga, siyempre si Satanas ang nag-glorify dyan. So, yung lahat ng mga ipinakita ng mga masanglibutan, wala. Unholiness yan. Unrighteousness. Dapat kung gusto kang maghanda sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, na madala ka sa pagbalik ni Lord Jesus Christ, yung bunga mo ay holiness, kabanalan. Hindi mo pwedeng ihalo ang kadiliman at ang kaliwanagan. Hindi mo pwedeng ipasok ang new wine into the old bottle. Hindi pwede. If any man be in Christ, he will be new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Walang mix. Hindi pwede yan. O yung tinatawag na mistiso ka sa mga Kristiyano. You just know how to profess God, but in works you deny God. Kaya dito maliwanag,
But now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So there will be no more presence of sin. Holiness, that is purity. Holiness that is without iniquity. Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Basa pa. Titus chapter 2, 11 hanggang 12. Praise the Lord. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Yan. Huwag mong sabihin ang kaligtasan was being kept in secret. Huwag mong sabihin ang kaligtasan was not given to all people of the world. No. Salvation being shared by God to all mankind. The grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness, worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ganun ka-importante. Na-deny mo na ba ang ungodliness mo? Minsan makita ko pa sa mga post nyo, may hawak pa kayong beer, may hawak pa kayong UC, may hawak pa kayong mga pampalasing. That is ungodliness. Minsan makita ko pa sa inyo, nandyan pa yung earthly habit of life. Yung lahat dyan ng mga worldly pleasures. See, you have to deny that. Ungodliness, worldly lust, makamundong masamang pita. Akbay-akbay ka ng iba-ibang babae. Pumapatol ka sa mga tukso, sa tinatawag na lustful lust, youthful lust. So, ibig sabihin yan, worldly lust yan. Na-deny mo na ba yan? That must be denied. Dapat ma-deny yan. And we should live soberly. Kailangan wag ka nang magpadala, wag ka nang magpatukso. Righteously, kailangan i-maintain mo yung righteousness of God na hindi mahaluan. And godly, kailangan yung glory ng Diyos, yung karakter ng Diyos na nandyan na sa iyo, manatili yan. When? In this present world. Not tomorrow. Not next time. Not by and by. Not if I am already rich. Not if I'm already professional or whatever. But this present time. Whosoever you are now, you must do it in this present world. Praise the Lord. Gawin mo talaga yan. You know, God will not or cannot judge anyone if you are still alive. Except the rapture. Sa panahon ng rapture, judge ka, buhay ka. But that will be the end of your doing here on earth. Pero while you're still alive, and dadaan ka pa ng kamatayan, habang buhay ka, God will not judge you. Because you are subject to change. Ang tinitingnan ng Diyos yung end ng buhay mo, katapusan ng buhay mo. Kaya sinabi sa Bible, the end of a thing is better than the beginning. Kaya kung saan ka matumba, doon ka makita sa kahatulan. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, yung present natin might be the end of our existence in the physical. Pag-ingatan natin yan. Huwag nating hayaan, madungisan na naman tayo, gagawa naman tayo ng kasalanan, gagawa naman tayo ng kamunduhan, gagawa naman tayo ng unholiness, ungodliness. If that is already denied, deny it until you die. Bakit? Importante yung katapusan ng buhay natin. Last verse. Ecclesiastes 11 verse 3. Praise the Lord. If the clouds be full of rain, they empty themselves upon the earth. And if the tree fall toward the south or toward the north,
in the place where the tree falleth, there it shall be. Yes. If the clouds be full of rain, they shall empty themselves to the earth. Meaning to say, pag ang ating edad ay hanggang dyan lang talaga, babalik ka talaga sa lupa. If the tree falleth to the east or to the west, where he fell, there he shall be found. Kung saan siya natumba, doon siya masumpungan. Dalawa lang yan, east or west, or north or south. Bakit? Kung namatay ka o natumba ka sa pagpatuloy mong paggawa ng kasalanan, diyan ka na mahatulan ng Diyos sa kasalanan mo. Pag namatay ka at natumba ka sa katuwiran, diyan ka na rin mahatulan sa katuwiran. Ang kahatulan ng Diyos sa matuwid, kaligtasan. Ang kahatulan ng Diyos sa mga makasalanan na hindi nagbagong buhay, kamatayan. The wages of sin is death, which is the second death. Kaya, malapit na talaga babalik ang ating Panginoong Hesukristo. It could be by death, it could be by rapture. Either of that two. What is important, we are prepared. Tingnan mo yun sa Bible, nakalagay. 2 were grinding, gumigiling. What do you mean of that? That is during the day. Ang isa nawala. 2 were sleeping. What do you mean of that? That is evening. Ang isa nawala. So, pagbalik ni Lord Jesus Christ, if you are in the Philippines and it is morning, kung nandoon ka sa Canada, it is evening. So, regardless what place, regardless what time, zone you belong, basta pagbalik ni Jesus Christ, handa tayo. Praise the Lord. Kung nagtatrabaho tayo dito, sila doon natutulog. It doesn't matter. What are the activities? Basta importante. Yung righteousness, that is life. And the pathway thereof, there is no death. Kaya, i-uphold natin ang righteousness ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin itong pakawalan hanggang sa katapusan. Praise the Lord! Praise the Lord. Tayo po ang lahat.